the former president of the Philippines, Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. been arrested at It's been arrested. Been arrested at Manila Airport. after the International Criminal Court. by the International Criminal Court. After the International Criminal Court and is on its way to The Hague. Former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Ang tinig ng sambayanang Pilipino ay umaalingaw-ngaw sa buong bansa. Malakas, matatag at puno ng paninindigan. Ngayon, sila ay naninindigan hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa mga adhikain ng soberanya, katarungan at karapatang magpasya para sa sariling bayan. Isa naman ang gusto nilang mahitabo, mawala ang Duterte sa Pilipinas. Busugot mo mawala Inday Sara! Busugot mo mapriso si Rudy Duterte! Dili nato na tuktan! Wala silang maipakita na konkreto, solido, na certified authentic copy of the warrant of arrest. Pero yun pa rin ang ginamit nila para kidnapin nila si Tatay Digong. Yan ang sinasabi namin. Inaristo nila dahil sa illegal arrest kasi walang warrant na authentic. Kung meron man, assuming na yung kanilang pinanghawakang warrant ay talagang inisyu ng ICC, wala pa rin jurisdiction yung International Criminal Court sa mga Pilipino kasi hindi na tayo membro ng ICC. Talagang inapuran nila ito para patahimikin ang leader nating pinagkakatiwalaan, si Tatay Digong. Talit ako. Sinisira ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Mahal ko kayo. Huwag kayong mag-alala. But we will never compromise our dignity as your concern is human rights. Mine is human life. Starting next month, incremental increase na ang sweldo ninyo. We will eliminate the drug lords once and for all. Invited President Obama, the Secretary of State, the United Nations, the Human Rights Commission, and the EU. Come here, investigate me. You leave my country in 24 hours. All. Si Pangulong Rodrigo Duterte, isang leader na hindi natakot lumaban para sa bansa. Sa kanyang panunungkulan, isinulong niya ang kapayapaan sa Mindanao at sa BARMM, nilabanan ng korupsyon at pinangalagaan ang kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Ngunit ngayon, siya'y itinutulak sa bingit ng kawalang katarungan. Interpol Manila received
an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us. Kailangan jurisdiction eh. Illegal. Lahat ng ginawa ng ICC ay illegal. At ang ginawa ng gobyerno na hindi lang magtinulungan, ginawa niya yung dapat gawin ng ICC ay lalong naging illegal. At pagtagulo sa isang mamamayan ng ating bansa. That we are insisting na wala na pong jurisdiction ang International Criminal Court po dito sa ating bansa. Bakit? Kasi noong March 17, 2018, nagpasa na po tayo ng notice of withdrawal po doon sa United Nations. And according to the Rome Statute, such will take effect 1 year thereafter. So on March 17 of 2019, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. Meron tayong korte sa Pilipinas. Walang ICC na kailangan dito. Yan pong ICC ay ginagamit sa mga bansa na walang tumatakbong korte. Dito meron tayong mabagal na korte, pero meron tayong korte. Kung tayo lilitisin, dito dapat tayo lilitisin. Ang tunay na tanong ay ito ba ay paghahanap ng hustisya o isang tunay na panghihimasok at kataksilan sa ating kapwa Pilipino at sa bayan? Wala na ba tayong batas na umiiral? Wala na bang saligang batas? Sarado na ba ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas? Bakit kinakailangan nating ialay si Pangulong Duterte sa korte ng mga naglalaway na banyaga? Mabuhay si Tatay Digong! Let's bring home Tatay Digong! Ang ginawa kay Pangulong Duterte ay labag sa ating batas. Kinidnap nyo ang aming Pangulo. This is not about Duterte and Marcos. This is not about America, US, Japan. No! This is about humanity. They kidnap our president. What will you do? I'm Rodrigo Roa Duterte. His surname is Duterte. Ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Ako! Naging chief PNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to serve and protect the Filipino people.
ako ang manunod. Sultan na lang. I will protect you. I will. Ako ang manunod sa lahat. This may be a long legal proceedings. I say to you, you will continue to serve my country and sweet home. Isang panawagan, isang sigaw ng paglaban. Ang bayan ay nagkakaisa. Panahon na upang ipaglaban ang ating soberanya, ang ating kasaysayan at ang ating kinabukasan.